ipakako ng Diyos. Amen. Pag sinabi niyang all these things shall be added unto you, all these things, there is a premise. You have to make me first. I must become the Alpha. Kaya dapat kung masenso man ka. Paningkamuti nga gikan sa panalangin sa Ginoo. Paningkamuti. Kaya kung dili na gikan sa panalangin sa Ginoo, it will become a problem. Joy don't have a price tag. Lahi, panaa ang panalangin sa Ginoo. And that is our goal in our lives, is to acquire things pinaagi sa panalangin sa Ginoo. Ayaw lang paningkamot. Uba na ang presensya sa the blessings of the Lord brings wealth. Dili ko sa panalangin, makadato mangyapon na yung panalangin sa Ginoo. Yung paningkamot, makadato man na, amen. Pero na pakapin. Si pakapin, there's painful toil. Kung ang imong pag-asenso will cost you your ministry. It's not a good promotion. Na mga igsoon, I'd rather be poor basta naalang panalangin sa Ginoo than to be rich without the blessing of God. Lahi ang kinabuhi igsoon kung naang panalangin sa Ginoo, kung naang pabor sa Ginoo. Our text is found in Psalm 127 verse 1 and 2. Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. This is probably a Solomonic psalm. No? So probably gisulat ni Solomon or gisulat ni para kang King Solomon. So wala kayo maklaro kung kinsa ang nagsulat. It's either Solomon or David nga gi-address para kang Solomon. And the central theme ani nga psalm mao ni, man is nothing without the Lord. Mo gini ang iyang central theme ani nga verse. I am nothing without God. We are nothing without God. Man is nothing without the Lord. And we should shake hands with this reality. It's comforting and it's also a warning. No? Comforting kay, buti pasabot nga, ang tanan, nagaagad sa Ginoo. Ang tanan, gikan sa Ginoo. It's comforting. Amen? Nga wala din nagadepindi ang mga panalangin sa ako. It depends always on the Lord. It's comforting. And it's also a warning. Nga, ang tanang naa sa ato, gikan sa Ginoo. So God is telling us this morning, mga igsoon, don't do it without me. Parang sinasabi ni Lord ba nga, please, ayaw mo og sugod kung wala ko. Tingay mo katapat, please don't do it without God. In John 3:27, mo ni giingon sa pulong sa Ginoo. John answered and said, a man can receive nothing. Pila day madawat sa tao? Pila madawat sa tao? Nothing. Nada. Zero. Wala gyud bisan gamay. A man can receive nothing except it be given him from heaven. Wa gyud madawat ang tao bisan og jutay gawas kung ihatag sa iya sa Ginoo. And this is the reality of life. Even ang akong sunod nga gininhawa, gasagikan sa Ginoo. Kung dili ihatag sa Ginoo akong next 5 seconds, I will be dead. Amen. Ang tanan gikan sa Ginoo. So tinuod kinahanglan ta maning kamot. Tinuod kinahanglan ta magtrabaho. Lingay mong katapat magtrabaho. It's unavoidable. Dili malikayan mo trabaho gid ka, pero pahinumdumi siya it's not needful. Lingay mo ta it's not needful. It's unavoidable,
but it's not needful. So pag sinabi kong it's not needful, it's not your number one priority. It's not working. Your priority is worshiping. Lingay mo tapat, it's worshiping. It's not working. Andi sa magpahinumdum sa ato, unsa kabililhon ang panalangin sa Ginoo. Unsa kabililhon sa kinabuhi sa tao ang panalangin sa Ginoo. So makita nato dinhi ang mensahe sa Ginoo sa mga builders, no. So ako siyang bahin-bahinon into 3. And the first division will be a message for the builders, no. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. I believe mga igsoon, sama sa gingon sa to ang devotional leader kaganina, we are all builders. So kitang tanan, magtutukod. Lingay mo katapad, magtutukod tang tanan. Because God is a builder. And we are created in the image of the Lord. Sa usa kasi man nagipakita sa Ginoo that He is building something except on one day. And remember, we are created in the image of the Lord. We are all builders. Noah built an ark. Nimrod built his city, the Tower of Babel. No? Si Nehemiah, he built a wall. So we are all builders. So kitang tanan magtutukod. Maybe we are building our lives. Maybe we are building our family. Maybe we are building our career. Maybe we are building our future. So we are daily building for something. So kini nga verse, mag-remind unta sa ato nga we cannot start it without the Lord. It should always start with the Lord. Beginning of my life, God. Beginning of my business, God. Beginning of my work, God. Beginning of my love life, God. Beginning of my family, God. Ang tanan magsugod yun. Diha, sa Ginoo mo na giingon sa Proverbs 16:3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Itugyan sa Ginoo ang imong mga plano. If God will say yes, then go. Pag sinabi ni Lord no, don't push it. Kaya ang mulungtad, katulag yung plano sa Ginoo. Daghang tay mga plano sa kinabuhi, mga igsoon. But God's plan is still the best plan. Amen. Daghang ta gusto buhaton sa atong kinabuhi. Ako daghang ko gusto buhaton sa akong kinabuhi. I want this one, this one, this one, this one. But you know what? Sa nagkaedad-idaran ako, dili nagkatigulang nagkaedad-idaran ako, I came to a realization that there is only one important in life, and that is worshiping God. Walay lain. Ang simbahon ug alagaran ang Ginoo. Bisag unsa nga akong buhaton, dapat mo pauli, mo sangko sa paghigugma, pagsimba ug pag-alagad sa Ginoo. In my work, I will worship the Lord. In my work, I will serve the Lord. In my ministry, I will worship the Lord. In my ministry, I will serve the Lord. Walay laing tumong ang akong kinabuhi. It's always to worship the Lord because that's the only thing that is needful, mga igsoon. So kinahanglan magsugod ang tanan diha sa Ginoo. And let me emphasize this one. Start with God and continue with God and end with God. Diri pakyas ang mga Kristohanon. Because we started with God. But the problem, we don't continue with God. Pastor, nagpadayon man ko, pastor. Aha. Sa una, number 1 mo ang Ginoo. Karon, kumusta ang Ginoo? Ikapila na siya. Karon bago pa kang Kristohanon, di ba? Number 1 si Lord, oy. Buwita tong mga pag-ampo sa mga church sa 7 churches. Lord, bring back the first love that I have for you. Muna out ng problema, we started with God. Mubitang naata din because we start with God. But the problem is, we don't continue with the Lord. Muni ang problema, muni ang dilema sa mga
sa mga Kristohanon. The passion of the Lord, the joy of the Lord is not just to be with your life or not just to be in your life or in our lives. Kulang mo yung kanganaang Ginoo sa akong kinabuhi. Kulang. Dili na mo yung gingon sa Ginoo. Gusto ang Ginoo to become the number one. That's His passion. That His joy. I want to be the first. It's not enough nga ang Ginoo naalang sa imong kinabuhi. Kung ang presensya na na scramble sa imong kinabuhi, number 3 siya, number 4, number 5. It's not enough. Lingay mo katawa, it's not enough that God is in you. It's not enough. Siguro nga una gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mao ni ang gusto ipaabot ni Solomon sa matag usa sa ato. God first. So dili mahitabo ang plano sa Ginoo sa ato kung dili una ang Ginoo sa atong kinabuhi. Listen, please listen. If God is not the alpha of your life, God will not become the omega of your life. I will repeat that one. If God is not the alpha of your life, He cannot be the omega of your life. Kung dili siya ang una, dili gina siya motapos sa imong kinabuhi. You should recognize, and we should recognize this one, ingon ana kabililhon ang pag-una sa Ginoo. He must be the alpha so that He can become the omega of my life. Aron tumanon niya, buhaton niya ang iyang mga saad sa ato. Unsa gingon sa Matthew 6:33? Pangitaa una ang Ginoo, ang gingharian sa Ginoo ug ang pagkamatarong sa Ginoo. And all these things shall be added unto you. Mga igsoon mo nang daghay mga Kristohanon dili malipayon because and all these things shall be added unto us. Lahi man ang atong pamaagi nga gamiton. There's only one way that all these things shall be added unto you nga malipayon ka. And that is to seek God first. Pwede man yung umangko ng mga butang di mo unahon ng Ginoo? Pwede? Pwede. Pero, there's sorrow in it. Kapoy, way kalipay, way katagbawan, there's no fulfillment in it. The only way nga magmalipayon ka sa mga achievement nimo sa kinabuhi, the only way nga magmalipayon ka sa imong mga nakabot sa kinabuhi is when the Lord is the foundation and He is the first. That's the only way that you will be fulfilled what you are doing in your life. Notice nga wala nag-ingon ang verse kaganina nga dili matukod, no? Except the Lord builds the house, they labor in vain. In vain. Wala siya na ingon nga dili matukod kung wala ang Ginoo. No, matukod. Pero ingon siya, walay pulos. Matukod man imong balay, magtukod ka wala ang Ginoo, matukod. Pero walay pulos. Ang imong kinabuhi, matukod man bisag wala ang Ginoo. Pero dingay mong katapad, walay pulos. Ang imong career, matukod man. Makwartahan man ka, mo asenso man ka, mo sikat man ka. Pero walay pulos. Mao ni ang warning ni King Solomon, the wisest man, no? Siguro siya na ang pinaka-successful nga king sa Israel. So builder minus God equals nothing. Watchman without God equals nothing. Business minus God, nothing. Work minus God, nothing. And again, Pastor, kauban man ako ang Ginoo. Pastor, dili lagi ang kauban mo. Ikapila ang Ginoo. Pastor, nag-aampo man ko sa Ginoo. No. Ikapila ang Ginoo. The bottom line, ikapila ang Ginoo. Is He still the number one in you? Muna mga frustrated nga mga Kristohanon kay, Lord, ano ni maniga kahitabo Ginoo? Because He's not the number one. Ang mga saad sa Ginoo mahitabo lamang sa atong kinabuhi kung matinud-anon kita sa iyang mga saad. Dili bakakon ang Dios. Amen. Pag sinabi niyang all these things shall be added unto you, all these things. Amen. I take that.
But there's a premise. You have to make me first. I must become the Alpha. Naikanta nag-ingon nga, I did it my way. The end is near. Without exemption. Padayon ako yung I did it my we know you cannot do it your way. Maybe you can do it your way, but it's pointless. Diyan, walay pulos diyan. Sayang ang imong paghago kung dili nimo ubanon ang Ginoo. Milky, sayang. God must be first. Okay, so pwede man mo asinso ang tao bisan wala ang Ginoo. Amen? Pwede kayo. So mo ni ang dilemma, mo ni ang kuyaw. And that is why riches is a temptation. Kaya pwede mo ka makwartahan nga wala ang Ginoo. Success is a temptation. Kaya pwede mo ka mo asenso nga wala ang Ginoo. And please listen to me. Please listen to me. Success can be an indication of God's blessing. Check. Can be, but not always be. Can be an indication of God's blessing. Money can be an indication of God's blessing. But also, it can be an indication of God's curse. Ang kwarta pwede mahimong tunglo sa kinabuhi sa tao. Ang success pwede mahimong tunglo sa kinabuhi sa tao. Ask me how. If money will be placed in a wrong hand, kung ang kwarta mapainguna sa mali nga tao, kanang tao di kabalo mo handle og kwarta, that money will destroy that man. Oh Lord, have mercy. Believe me, sisirain ng pera ang buhay ng tao na yan kung hindi siya marunong humawak ng pera. That money will consume that person. And that is why money is not always a blessing. Sometimes it can become a curse if you do not know how to handle that money. Kung wala ka kabalo, asagi ka ng imong kwarta. Success can be also an indication of curse of the Lord. So, delikado ang kalampusan sa taong dili ready nga magmalampuson. And, daghan tag nakita ana sa kalibutan, daghan tag nakita na sa palibot. Dagay mga successful nga tao, pero naghikog. Dagay mga successful nga tao, pero giunsa nila lang kinabuhi. Gidaot. Dagay mga taong kwartahan, pero tanawang ilang kinabuhi. It is a wasted life. Muna, as I have told you earlier, I'd rather be poor with the blessing of God rather than be rich without the blessing of the Lord. Lingay mong katapat kung muasenso man ka. Paningkamuti nga gikan sa panalangin sa Ginoo. Paningkamuti. Kay kung dili na gikan sa panalangin sa Ginoo, it will become a problem to you. Oh Lord have mercy. It's wisdom. Ako, okay na sa ako, Lord, ingunan ang kinabuhi basta na ang panalangin. Mga igsoon, joy don't have a price tag. Joy is without a price tag. Buti pasabot, walay presyo ang kalipay, dili mapalit ang kalipay. And the only way nga magmalipayon ka sa imong success is when God is in it. Without God, you will not be happy. With all the millions and billions of money in the world, nga pwede mo ma-accumulate, without the blessing of the Lord, di ka kapalit og kalipay. Bisa pang imong lechon hamunada, ang imong sudan hamunada kanunay, lechon baboy sa kanunay, you will not be happy. Lahi atong nagsudan og ginamos nga gibutangan lang og katong
Tong sili, ipusan og sili, ipusan og kamatis, ikumot-kumot. Alam ni, saging lang dahil, pero lahi pag naang panalangin sa Ginoo. Lipay na kaikam, busugan na ako. Uy, sa mga ikaon, Brad, saging, sagulan o kang ginamos. Lahi pag naa ang panalangin sa Ginoo. And that is our goal in our lives, is to acquire things pinaagi sa panalangin sa Ginoo. Don't do it the other way. Ayaw lang paningkamot. Uba na ang presensya sa Ginoo. Dili mabayran ang relasyon. Amen. Daghay mga relasyon na kompromiso tungod sa kinahanglan gyud magtrabaho. Ang uban nagbulag ba nag-asawa to dito sa kuan na dito sa kuan kay kinahanglan gyud mag-work. There's no price tag sa relationship. Amen. Mga anak, mga ginikanan nagbulag kay kinahanglan gyud magtrabaho. Mga igsoon, kung makwartahan man ka. Mga estudyante, kung mo graduate man mo, siguro nga pinaagi sa panalangin sa Ginoo. Oh Lord have mercy, salamat sa kaalam Ginoo. Nabiyo ba din graduate, nangupya ra. Hindi nga mong katapan nga estudyante, balag zero, basta na ang panalangin sa Ginoo. Balag man zero ka. Basta di ka nangupya. Kaya kung mangupya ka, bisan daw 100 ka, pero walay blessing ana sa Ginoo. Matingala man ka nga na zero ka tungod kay faithful ka na tingala kay gipapasar gihapon ka sa maestra. Kaya nga naman, naaman ang favor sa Ginoo. Ha? Nak! Grabe, bright gini mo na ako eh. 85 hikanak ba? Pag nagigamit akong utok ka na pa, mata pa lang yun akong gigamit na. Samot na gamiton akong utok, mata pa lang yun 85 na. So ang uban sa ato, dili matalino. Kasagaran sa ato, matalinaw. Mga estudyante, it's basic principle. I'd rather be zero than to cheat. Mga workers, I'd rather be not promoted than to cheat. Balang di ka ma-promote kaysa mangdaot ka, kaysa there's no blessing in it. Himua nga na-promote ka nga ang hinungdan, gi-promote ka sa Ginoo. Lipay ka nga promotion. Nindot ka nga promotion. Amen. Makasakyanan ka, blessing sa Ginoo. Di bitaw ka na nakasakyanan ka, pero grabe. Nakagidlay-gidlay na po ka ba, halos din nakamahitsura. Nagpadidikit ka sa imong sakyanan, pero halos ga-brief na lang ka kay wanay. Pastor, magpadidikit ko sa akong sakyanan, Pastor. Na halos kay murag, nahurot na. Purol na lang ba kay wana? Okay, muna kingon sa Proverbs 10:22. It is vain. Wala na apil. Na to daw. Ara. Okay. Proverbs 10:22. Unsa gingon niya diri? Basahon na nato mga igsoon. The blessings. Everybody say blessings. The blessings of the Lord brings wealth. Diri ko sa panalangin, makadato man gyapon na yung panalangin sa Ginoo. Imong paningkamot makadato man na, amen. Pero nay pakapin. Kasi pakapin, there's painful toil for it. Diri ko sa walay kapoy, diri ko sa walay kasakit, diri ko sa because His blessing can make me rich. Amen. Diri ko. Nga walay kagulanan, walay kasakit. Lahi ragyod ang panalangin sa Ginoo mga igsoon. Wala nato gina-undermine ang kakugi ha. Wala nato gina-undermine mag-study mo mga estudyante ha. God
is my wisdom. Tabangan ko sa Ginoo. Tulog na ko, Lord. God is my helper. Tulog na ko, Ginoo. No, 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 no. In our Bible study kagabi, dapat mag-meet up ang sovereignty of the Lord and responsibility sa tao. God's sovereignty and human responsibility. Sabot ipasabot. Kung estudyante ka, study hard. Pero ayaw saligi ang imong pag-study. Don't trust on your studying hard. Saligi ang Ginoo, nga ang Ginoo mao'y magpapasar sa imo. Board exam. Mag-take ka board exam. Of course, mag-study ka. But still you pray to the Lord. Mga apply og trabaho. Mag-ready ka, of course. Maligo ka, magpagwapa ka, ready ka dapat, pero isalig ang tanan sa Ginoo. And don't be frustrated kung wa ka na dawat. Don't be frustrated kung wa ka na promote. Why? Because God is sovereign. Ma-promote ka kung i-promote ka sa Ginoo. Kung di ka i-promote sa Ginoo, di gina mahitabo. Amen. Kung imbitaron ka nga speaker, makaabot yung ka dito. Pag di ka imbitaron, di ka kaabot dito. Amen. Narana. God is sovereign. Why mahitabo sa kalibutan kung dili itugot sa Ginoo? Kung dili ikaw nakakuha sa transaction, ayaw, grabe itong mga tawhana ba? Wa magiutang ka bubuto. No. Wala gitandog ilang kasing-kasing sa Ginoo. Munang wala na paingon sa imong project. Amen. Amen. It is always the Lord. Mga igsoon, kung ang imong pag-asenso will cost you your relationship with your family, it's not a good promotion. Kung ang imuhang pag-asenso will cost you your joy, anong wala nakakalipay, it's not a good promotion. Kung ang imong pag-asenso will cost you your ministry, it's not a good promotion. There's toil in it. If it will take your opportunities from you, it's not a good promotion. I want to be promoted with the blessing of the Lord. So muna ang message sa Ginoo para sa mga builders. Okay, how about sa mga watchmen? God's message for the watchmen. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So kung dili ta bantayan sa Ginoo, walay pulos ang pagbantay sa mga watchmen. Mga igsoon sa unang panahon, duha lang manggod ka major nga trabaho sa Israel. Mga builders o watchmen. Human nila tukuron ng ilang syudad, ilan ang bantayan from the oppressor, from the enemies. Ito na magbantay sa ilang mga gates. Sa munang giingon din ni Solomon, gawas kung ang Dios mao'y magbantay sa ato, walay pulos ang mga nagbantay sa atong syudad. Our security is found in the Lord. The city is not going to be safe no matter how many watchmen are posted. Bisa pagpila kabuk ang magwardya sa ato ang nasod, it's not safety. Ang uban mga hadlok na, unsa na lang ka sa World War III? Pila kabuk fighter plane sa Pilipinas? Pila kabuk submarines Pilipinas? Pila kabuk submarine sa China? Pila ilang special troops? Pila kabuk sundalo sa China? Sumala pa sa ilang count 1:10.
Ang atong sundalo compare sa sundalo sa China, 1:10. So bisan pag ang China di magdalag armas, panggitikon natong sundalo pildi na napulo kabo kontra isa. Bisag gitikon lang sila. Amen. So kung atong security nasa atong government, no, it's not security. Our security is in the Lord. Amen. Unless God will watch over our country is not saved. Inyong mga balay dito, bisag kung saan pa rin yung nagkandado, bisag kung saan pa rin yung nagbutang atong lukay nga nakakross, nagibinditahan. It's not safety unless the Lord make it safe. Can you say amen? Ang inyong relasyon, di na safety. Bisag kung saan mo nagkural-kural ng imuhang my loves. It's not safety unless the Lord will protect your relationship. Can you say amen? Your work, it's not safety unless God will protect it. Your business is not safety unless the Lord will protect it. Can you say amen? Ang atong assurance naa sa Ginoo. Ang atong security naa lang gid sa Ginoo. Almer, the safety of that sack, it's not in your hands. Bisag kung saan po ninyo naa sa Ginoo. Pero of course, buhatan niyo yung responsibilidad as parents. Bring him always in the church. Pero it is the Lord that will make the child safe. Can you say amen? Muna nga, ang atong balay, kanaduan na to. And then, mag-ampo ta sa Ginoo, Lord, protect my small property. Small property lang. Ano ba, tayo rice cooker dito. Kawato nun niya, itong rice cooker. At electric pan dito nga itong 250, tag 250. Ano bitaw mo raw, mag-ana-anaw. Dali kay malingo, bangol, mag-ana, magtuyog, magsigi kang anak, imubalik, magtuyog siya, mag-ana, maghinay ka ubos ba? Asa itong hangin, nagdungo na. Ito, ana na ko nimo, tuyog ko siya. Ito, ana ko. Tag 250. Mga igsoon, kitang tanan maka-attest nga bisan ang taas nga level of security na sudlan sa mga kaaway. Bisan ang mga tagas sa kay level nga security nakawatan gihapon. Do you know the story of the Great Wall of China? Kabalo mo sa story sa Great Wall of China? Okay, question. Wala ba gyud nasulong ang China? Ha? Nasulong nga naman. Sila ang pinaka-safety when it comes to fortress. Kay grabe. That wall, ang kataas sa wall, kabalo mo, 25 feet to 46 feet. Imagine, 25 feet, sa nakataas. To 46. Mura kaduhaon eh. O, saman mo na pagkat-kat niya. Before ka makaabot sa ganghaan, it takes 21,000 miles ay ka makaabot dito. So, buti pa sabot, kung nakasulod ka sa first gate, second gate, third gate, abot ka dito sa last gate, wala na. Gutay-gutay ka na. Gitiko na lang ka, patay na ka. Makaingon ka nga, imposible kayo nga mapinitreat sila sa kaaway. Amen. Pero kabalo mo, nga they were attacked by the Mongolians. Why? Nganong na-attack mo sila sa Mongolians? Ha? Gipang bribe nila ang gatekeepers. Gisuhulan ra. Gipasulod. Simple ra kay pagsulod. Amen. Unless the Lord watch the city. The watchman watch in vain. Bisan pag unsa ka safety igsoon. Gawas kung ang Dios mo'y magbantay sa atong panimalay. Amen? Sa atong kinabuhi, our safety and protection is of the Lord. Nakahinumdum ka itong kanta ba nga? Wala na ako nakuanda rin, no? Sa Proverbs 18:10.
18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one gets into it, and they are saved. Tama ba? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Our safety is in the name of the Lord. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Was it? Unless the Lord. Nag-take note kayo sa Idisel, no? Take note. So, ang ato ang protection na lang gid sa Ginoo igsoon. Pero of course, wala gikuan sa Ginoo nga ayaw mo pagbangko ha kayo. No. Pagbangko mo kung na may mabangko. Kung na may mabangko. Kung wala, ayaw mo usap. Kung naalang. Wala na nag-ingon na, ayaw mo pagbangko atong secret. No. Wala gikuha sa Ginoo ang atong responsibilidad nga mag-save. Mag-save ka. Pero still, ayaw saligi ang imong savings. Ang imong salig na lang gyapon sa Ginoo. Kana imong savings, wala na. Isa ka pandemic ra, wala. Huro. Amen. Okay. Don't you know that our safety and security is God's priority? Balikon ko, don't you know that your safety and security is God's priority? The name of the Lord is a strong tower. The righteous one run in it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Pangmingoloy ko ang kanta do, mga karaan do. Mga praise and worship leader. Mga sundalo, kita ni Kristo, siya ang atong Pangulo. Hindi lang yun yung kinakanta nga naman mo. Ha? Hindi na mo sundalo? Nag-resign na mo? Ha? Ano naman, kapo kayo nga kanta, di ba? Mga kraan ba? Mga civilian, kita. Amen. Okay, move ta. Okay, so, muna ang word sa Ginoo sa mga watchmen. Unless the Lord watch the city, the watchman watch in vain. Ikatulo, the word for the warriors. Okay. Taas kamot katong mga mabalakon. Taas kamot. Gamay rang mabalakon. Wow, mga perfect lang life ba? Wala gini sila mga kabalaka, no? Wala gini sila mga kabalaka ba? So, katong sa mga mabalakon para ni sa ato, tape. Dili ni para sa ilaw. Katongan, pwede na mo magawas. Di mo mabalakon. Katong mabalaka para ni sa atong tanan. So, katong di mabalaka, so di ni para sa inyo. Ingon siya, it is vain for you to rise up early, to sit up late, and to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved asleep. So, dagan sa ato, ginaharas o gabi sa atong kabalaka, di takatulog. Unsa kong buhaton, unsa kong unahon, unsaon na pagsolba ni nga problema. So, doon ay mga problema nga di ta patulogon sa kagabhion. Paliw kong lingisim katapan, pahinumdumi sa mga tulog ta. Lingan, mga tulog ta. Ang atong kabalaka di na makatabang sa atong problema. Mas maayo pag matulog ka para pag mata nimo pagkabuntag, prisko ang imong hunahuna unsaon pagsulbad o ban sa grasya sa Ginoo ang imong problema. Amen. This is wisdom. Ang panalangin,
ang katulog panalangin sa Ginoo. Muna matagabi mo gina-claim ginakin sa Ginoo, Lord, I claim that blessing, Lord. Ang imo biyang ang kana biyang katulugon, Lord, blessing biya nagikan sa imo Ginoo. Gusto ko ana nga panalangin, Lord, patulog ako karong gabi una. Don't you know nga 1/3 sa imong kinabuhi gigamit nimo para lang sa katulog? Pila ka oras matulog ang tao? Pila ka oras na sa usa ka adlaw? So pila ka oras imong gikatulog? 1/3 of your day. So buti pa sabot, 1/3 of your life nang sira ka katulog. Wa pay labot ana ang mga nap. Nabaya say magnap ta 5 ka oras. Pay labot ana ang mga nap. So kung napuyo kag 60 years, kung nabuhi kag 60 years old, ang imong katulog ana 20 years. And I learned something from our Bible study. Oh, Bible study. Lingay mo ka apil-apil lagi Bible study. Daghang ka makatunan lagi. Ang ako na-learn sa Bible study, sa among Bible study, ingon si ma'am, pastor, muna di ginako malimtan, pastor. Ang pinaka-the best nga investment, ang imong kama. Ano man, ma'am? 1/3 of your life, diha ka sa imong kama. Wala ka sa imong sala na sa imong kama. Kung naman kay pagwapuhon ka ng imong kwarto tulganan, di nga imong katapad, that's wisdom. Palit atong bed nga mura kag masahion. Iarin sa imong kwarto nga, kanabitawong ganahan kay ka musulod sa imong kwarto. Make your room as comfortable it is, nga ganahan ka mag-standby sa imong kwarto. Because 1/3 of your life, you will be there. Amen. Pero kasagaran sa ato, no, ang atong investment, kay naa sa sala, paitag TV, palita og supang gwapo kayo. Din ang ato ang bid, kay katura na yung, sa titawag ato, pastora? Ha? Tarima lang atong bed. Palit atong foam niya, kato pa yung foam nga tag 1.5 lang, nipis kayo. So, lingay mo katawan, mag-born again na ta. Okay, advice ha? Make your room as the best as you could. Diha pag-invest sa imong kwarto. Anagi ko kang pastora, mang. Andito taganan manggawa sa atong kwarto ba? Kay komportable kay siya. O lahi pa ng hunahuna ni, lahi mo ni Lisa o. Alam, yun sa si Lisa, alam lahi mga hunahuna ni. Pagingon na ginako din na manggawa sa atong kwarto, lahi namang, sa mabuti pasabot ni mo maglahi ni. Brad lang, ikaw na bahala niyo niya. This is a mandate from the Lord, no? Underwork is not good. Underwork is not good. On the other side, overwork is not good. Dapat regular work lang. Okay? So thinking is good, but overthinking is not good. Amen? Maayo ka na maguna-una ka, pero dili maayo ka na masobraan ang imong huna-huna. Inanay ako usahay. Nagsakit lang ako ang diri abaga. Hala ka, ma-stroke na po ko. Overthinking. Diri lang, stroke na dayon. Di ba, pwede nga na, ano lang, kung si tawag na, anong na-stress lang yung mga muscles, no? Okay, so, muna mga igsoon, ayaw mong paharas sa inyong problema. Okay, so, technique, practical ni. Every morning, i-recall ang mga promise sa Ginoo, padunggang imong dalunggan. Lord, nag-ingon ba ya kasi imong mga pulong, Lord, ha? That you are my provider. Lord, naingon kasi imong pulong, nga by your stripes, I am healed. Let the promises of God take care of our problems. Murag, feeling mo nga murag, naka sa kampo, naka sa kaaway. The name of the Lord is tang-tang. Doyo, kira ko na Silvi. Okay, so, kayod, ampo,
katulog. Kayod, ampo, katulog. So basic lang. Kayod, ampo, katulog. Amen. Okay, so ano lang, simple lang kinabuhi. Maningkamot ka, pag matanin mo sa adlaw, maningkamot ka, work hard. At the end of the day, pray ka, Lord, salamat nakatrabaho ko karon Ginoo. Lord, ikaw na bahala sa akong ugma. Then sleep. Ano lang, kasimple, mga igsoon. So knowing that God is in charge, you can sleep. Because God is in charge. O mga anak sa Ginoo, I would like to remind you, God will always meet your need. God will always meet our need, not our greed. Need. Tingnan mo tawad, need, dili ang greed, need. So muna ang saad sa Ginoo, dili tagyod mo pasagdan. Pakanunta mo, saninaan ta mo, paimnon ta mo, patulugon ta mo, that are our basic needs. Amen. So ang Ginoo nagsaad, I will meet that one. Pastor, nag-increase naman karon ang need, pastor. Ang sakyanan need naman, God will provide your need. Need na bang sakyanan, Marvs? Adili pa? Adili pa daw kang Marvin. Ano, lain tinanawan si Rod. So, dili. Sa plano, pasakyo ko ng motor kung kinabuhi. Maloy ka, Marvs. Ayang need. Maloy ka niya. Tulo na mo ka bo. Kalamang motor-motor lang yapon mo. Bawal naman. Rod, wag kay plano magpalit og 4 wheels, Rod, sidecar. At least wala pa ka nakakuan, Rod, sa pwede pa ka mo ano. Okay, so ganang kay kuan nga ganang ang ubang translation ani, for so he giveth his beloved sleep. Ang ubang translation ani, samtang tulog pa daw ka, ang Ginoo nagaandam na sa pagpanalangin sa imo. While you are sleeping, God is providing for you. Naka-experience mi ani during pandemic. Samtang tulog pa mi. Grabe bito ka abundansya atong pandemic. Yo man ako nabati ang kuan adto. Ang pandemic pasura, di ba? Ang among itlog ato maabot og tag-unom ka 3. 3. Kay kahoy. Kinabutan mo na to sa kahoy sa naging habiting. Tag-unom ka 3. Among kwan. So, unsaw po to sila ni Ate Roso na manghatag og gulay nga tagsa man kasako. Usa kasako dadoon sa simbahan, unsa ko man ni paghurot nga. Grabe to sa unang pandemic, wa gid namo na feel ang pandemic. Gipang-distribute na lang namo sa mga ang mga gulay, pertig yung daghana as in. Naka-experience ko na samtang tulog pa ka pag mata nimo nanay manuktok. Amen. Lahi po na inyo ha. Wala ko ka-experience na. Kamo siguro. So mga igsoon, mo ni ang theology of life. When you are resting with God, God is working for you. Balikon ko. When you are resting in God, God is working for you. But when you are working without God, God is resting for you. Okay, so that's the theology of life. Kung mo trabaho ka nga di ka uban ng Ginoo, mo pahuli pang Ginoo. Di mo siya motabang nimo. Pero kung matulog ka diha sa presensya sa Ginoo, God will be working for you. So mga igsoon, nagpahinomdom sa ato, walay pulos ang atong mga panaghago, long hours of working, kung wala ang kamot sa Ginoo. Siya na ang bala. Pastor Jeff, ayaw kabalakaan sa Katalonan Grande. God can gather men. Do not trust in your ability to gather men. No. Ang Ginoo, always, Lord, padaghana in taon mi diri, Lord. Ano lang ang padaghana mi diri, Lord. I want to build the lives of these people here, Lord. Padaghana mi diri, Ginoo. Gusto na ko sila atimanon. Ano? Amen? So, kasi gusto din mag-branch out sa inyong mga negosyo. Atites,
God can open doors. God can open doors. Okay, so there's only one thing that is needful, and that is to make God our priority. Amen? Okay, so sa Luke 10:40, so mao niyang nahitabo kang Martha o kang Mary. Nga si Martha nagkabisi-bisig in taon. Paningay sikay dito sa kusina kay nag-serve gyud og painit, of course. Kinanglan mag-serve og painit o kung mag-Bible study. Kung magpa-Bible study mo sa inyong balay, panganda mo painit pod, oy. Para kang Martha ba, andam siya painit. Pero, nalimtan ni Martha nga mas importante ang Bible study kaysa painit. Nalimtan niya, nagsige nag-Bible study sila ni Jesus Christ dito, si Martha nagkabisi-bisig timpla og Dios. Ingon din siya sa Ginoo nga, Lord, paliw sa ko kang Mary, bi, kwansa. Mutong tubag ni Jesus Christ, ani verse 41, pwede, the Lord answered her, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but one thing is necessary. There's only one thing that is important, mga igsoon. Ang pagtrabaho dili dautan, but it's not the one thing that is needful. Ayaw gyud kalimot, pagsimba una ang